history, no, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Yes. Let's just continue to thank the Lord ngayong umaga po na ito that we are here once again sa Kanyang presence. Lord, salamat. Nandito po kami to be energized, to be empowered, to be changed by your word. Lord, I declare by the name of Jesus, kaming lahat is hindi po aalis sa lugar na ito na kaparehas pa din. Kung hindi, Lord, meron ka pong gagawin in our mind, in our heart, in our spirit, Lord, that will cause us na mabago at lakaran po namin yung purpose why we are here on this earth, O Lord God. We thank you, Lord, na ikaw po ay namatay at muling nabuhay para, Lord, sa amin pong kaligtasan, O Lord God. And thank you, Lord, merong saysay ang aming pananampalataya because you have risen, O Lord God. Panginoon, salamat. Ready na yung aming puso, ready na yung aming kaisipan. Lord, let your word penetrate every heart and mind at ito'y tumubo sa buhay ng mga tagapakinig here and online. In the name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen and Amen. We can all be seated. He is not here. He is risen. Amen. Tingnan nga po natin yung video from the Passion of the Christ, yung 1-minute clip of the resurrection of Jesus. Sabi pong ganyan ng Luke 24, maagang maaga pa, ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta na ang mga babae sa libingan, dala ang pabango na kanilang inihanda. Natagpuan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Pagpasok nila ay hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Yesus. Habang sila ay takang-taka dahil dito, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nagniningning ang kasuotan. Sa kanilang takot ay dumapa sila sa lupa. Sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling binuhay. Hallelujah. Amen. Wala siya rito, siya'y muling binuhay. Natatandaan ba ninyo ang sinabi niya sa inyo nang nasa Galilee pa siya? Ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa kamay ng makasalanan at ipako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Kaya't naalala nila ang sinabi ni Jesus. This is the great news. He is not here. He is risen. Amen. Amen. Yan po ang mabuting balita ng kaligtasan. Because ang sabi po ng 1 Corinthians 15, verses 14 to 19, wala daw kabuluhan na tayo ay nangangaral kung walang Jesus na muling nabuhay. Wala ring kwenta ang iyong pananampalataya kung nanatiling patay ang ating Panginoong Yesus. Amen? Parehas po na importante na siya ay namatay at muling nabuhay. Amen? Hindi po ito tumitigil doon sa namatay lang siya for our sin. But mas importante is muli po siyang nabuhay. And let me read that to you, yung verses po na yon. Sa 1 Corinthians 15 verse 14 to 19. Sabi ni Apostle Pablo, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral. Ba't nangangaral pa kami kung wala naman palang Jesus na muling nabuhay? At sabi niya, walang ring silbi ang inyong pananampalataya. At hindi lang yan. Lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Diyos dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Kristo, ngunit hindi siya muling nabuhay. Kung talagang walang muling pagkabuhay. Verse 17, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya. At hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo ay namatay
ay namatay na ay hindi naligtas. Last verse. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit, ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Amen? Kaya the greatest news that we can hear today is, He is not here. He is risen. Amen? Amen? Kaya po pala may saysay ang ating pananampalataya at may saysay ang ginagawa kong pangangaral dahil ang Diyos na pinapangaral at pinapanampalatayanan natin ay buhay. Amen? Now, this is a special week because puputulin natin yung series natin about 10 Commandments and we will remember kung gaano kaimportante ang araw po na ito, which is ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. Are you ready? I would like to share to you bakit kailangan mong maintindihan na napakahalaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ano ang benepisyo mo sa muling pagkabuhay niya? Anong kwenta nito sa buhay mo ngayon, kapatid? Amen? I pray tayo po ay mapalakas ng mensahe na ito at ma-comfort tayo at bigyan po tayo ng panibagong pag-asa na kaharapin po yung bukas po natin. Amen? Merong kanta, sabi niya, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. One thing I know, He holds my future. Amen? Amen? Wala pong sino man ang may hawak ng ating future kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Kaya po kung hindi siya nabuhay ulit, kagaya ng kanyang mga sinabi, siya ay sinungaling. Pero hindi. Ang sabi ng 1 Corinthians, ang totoo, siya ay muling nabuhay. Amen? At mapapalad ang mga tao na hindi nakakita sa Kanya, ngunit nananampalataya. Amen? Kaya tingnan mo po yung katabi mo, you are blessed. Diba? You are blessed kasi naniniwala ka kahit hindi mo siya nakita. Amen? And ngayong umaga po na ito, I think mabilis lang itong message po natin. Within 30 minutes, I can end this. No? Kaya let us listen because ito pong 5 points na i-share ko sa atin. If makuha mo siya, kapatid, you will be the most happiest, most fearless man in this world. Amen? Amen po. So, Ate Wilma, ano ba yung totoong mensahe ng muling pagkabuhay? Okay? So, number one, first truth. Okay? Sabi pong ganyan, Jesus Christ is alive. Okay? That's the first truth. Yung sabi nga ni Kuya Pogs kanina, hindi na natiling nakapako sa krus ang ating Panginoong Yesus. Kung hindi siya ay muling nabuhay. Amen? So, yan po yung unang katotohanan, that our God is alive and He is not dead. Nauso ang kantang, natutulog ba ang Diyos? Kasi, siguro, hindi ko alam, yung composer, baka pray ng pray, walang kasagutan. But the good thing about yung mga totoong mananampalataya, because alam mo na buhay ang Diyos, nakikinig po siya sa ating mga panalangin. Amen? Conscious siya yung Ginoo. Balo na yung malalyari every detail in our lives. Amen? Yung nga pong buhok natin na umiimpis, alam niya yung bilang. Di ba? Amen? Gaanoon kadetalyado ang alam ng Panginoon sa ating buhay. Amen? And the fact na buhay po ang ating Diyos, makaka-relax tayo. That alam po natin, backup tayo ng Diyos dahil buhay ang ating Panginoon. Sabi ng awit, I guess 110 yon. Sabi niya, hindi kagaya ng ibang Diyos ang ating Panginoon.
Yung ibang Diyos, may mata, pero hindi nakakakita. May tenga, pero hindi nakakarinig. Merong bibig, pero hindi nakakapagsalita. Amen? Hindi ho ganon ang ating Diyos na sinasamba. Because the number one truth is, our God is alive. Amen? Kaya yung kantang Jesus is alive, dapat pausuhin natin. Di ba? Jesus is alive. Tama po ba? Jesus is alive. Amen? That's the number one truth. Meron kang pag-asa, merong kwenta ang pananampalataya mo dahil buhay ang Diyos na sinasamba mo. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang buhay ang Diyos na sinasamba niya? Amen? Sabi pong ganyan, namatay si Jesus, hindi dahil wala siyang kontrol sa buhay niya. Kung hindi yan sabi po ng John 10, verse 17 to 18, inialay ko ang aking buhay upang muli ko itong kunin. Sabi ni Jesus, meron akong kapangyarihang ialay ito at mayroon din akong kapangyarihang bawiin ito. Amen? Our God is not a victim of circumstances. Kung hindi siya mismo ang nag-decide that I will lay down my life for the forgiveness of our sins. Amen? May control po ang Panginoon. No? Hindi po siya yung parang biktima lang na, sige na, pen, ibiya ko na ibiya ko, wala akong akarapat. No. No? Sabi po ng John 10:17, siya mismo ang may kapangyarihan, no, na ialay ito at bawiin ito. Amen po ba? Nakakasunod po? And then, sabi pa pong ganyan, because namatay si Jesus at muling nabuhay, it only proves na siya talaga ay anak ng Diyos. Romans 1:4. Napatunayang siya ang makapangyarihang anak ng Diyos nang siya'y nabuhay mula sa mga patay. Kaya po napaka-importante ng araw na ito, no? That Jesus has resurrected. Inaalala po natin. And yun ang nagpapatunay na talagang makapangyarihan ng Diyos. Di ba? Amen? At siya ay anak ng Panginoon o Diyos Ama. And Ate Wilma, kung buhay ang Panginoon, nasaan na siya ngayon? Kung wala pala siya doon sa puno, kung saan siya pinako, nasaan na siya ngayon? Una, siya ay nakaluklok sa kanang trono ng Ama. After po niya na mag-resurrect, no, he stayed for 40 days na nagpakita sa kanyang mga disciples. At nung nag-ascend na siya to heaven, siya po ay lumuklok sa kanang trono ng Ama. And ano pong ginagawa niya doon? Ang sabing ganyan ng Hebrews 7:25, He is interceding for us. No, namamagitan sa Ama para sa atin. Okay? Imagine, no? Siya po is like our attorney. Di ba ang attorney, kahit ikaw ay may kasalanan, for as long as kinuha mo yung service ng attorney na yon, ipagtatanggol ka niya. Amen? Ganun po ang ginagawa ni Jesus. 24/7, nasa kanan siya ng Ama, ipinagtatanggol yung case mo. Every time that we pray to the Lord, nandoon si Jesus, interceding on our behalf. Amen? Ita mo mahilig ta kem baker. Diba? Kem mo ng papelis. Kem government. When we know someone, no, para mabilis yung process, since nandoon na siya sa loob ng opisina, nagtatrabaho, connected doon sa may posisyon. Diba? We rely to that kasi siya yung nagiging backer natin. Tama po ba? Amen? Ganon din po ang ating Panginoong Yesus. He is our backer in heaven. Amen? Kaya every time that we pray in the name of Jesus, tinutulungan niya po tayo. And ang sabi niya, karangalan o kasiyahan ng Ama na sagutin ang ating mga panalangin.
for as long as it is according to His purpose. Grabe. Ang tindi pala ng backer mo, sabihin mo sa katabi mo. Di ba? Kapag ang tindi ng backer mo, panatag ka? Tama ba? Kasi ang alam mo, pasok na to, pasok na ako dito. Kasi yung backer mo, kilala mo. Amen? Ba't takot na takot ka sa bukas mo? Diba? Lord, paano na po kaya ako pagtanda ko? Lord, may kakapuntahan po kaya ang aking buhay? Lord, may saysay po kaya ang magiging buhay ko? Lord, saan po kaya ako mapupunta? After 5 years, after 10 years. Well, the good news, kapatid, He is our advocate. He is our attorney. Amen? Grabe. Ganon sila ni God the Father, oh. Amen? Amen? And ang sabi pa pong ganyan, He is already in heaven, in the kingdom, because He is preparing a place for us. Sabi po ng John 14:1-3, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Amen? Grabe naman yung backer mo. Pinaghahanda ka pa ng mansyon sa langit. Meron kang grand arrival. No? Sabi nga po nung nadinig ko, yung life insurance, kapag meron kang life insurance, hindi mo mapapakinabangan yan. Yung maiiwanan mo, sila ang tatanggap at mag-e-enjoy noon. Pero iba, pagdating kay Lord, meron ka ring death insurance. Pagkamatay mo, there's already a mansion waiting for you. Amen? Amen po ba? No, sabi niya dito, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Amen? Kanya po rin bisang muntaking langit, enoko pamilitang Lord. Bahala kayo. Amen? Kalupit mo naman, Ate Wilma. No, because yung pong pinipreach natin na gospel is not cheap. Amen? And potang bala mo, pamilitan da ka. Lultoyang cheap in gospel. Pero ang sabi ng Bible, there's a man na nakakita ng great price of pearl. Ang ginawa niya, binenta niya lahat at binili kung nasaan yung lote of that great price of pearl. Amen? Amen? Kaya God is looking right now of people that are seeking the Lord. Amen? Kaya ako yung prinsipyo ko, Lord ay mamilit, pero mangulit ya. Never na kang pilitan, Lord, to have personal relationship with Him. And, ang nakakalungkot doon, ikaw ang kawawa. Amen? Because God finished everything. In the cross, ang sabi niya, it is finished. Lahat is tapos na. Amen? Eto na, kukunin mo na lang. Tatanggapin mo na lang yung regalo ng Panginoon. And hirap na hirap pa rin tayo. Amen? Kaya po kailangan panalangin natin yung mga tao because they are blinded, ang sabi ng Bible. They are bingi. No, they cannot hear the truth. Amen po ba? Amen? So, this number one truth that Jesus is alive. No, ano po yung consolation natin dito? No? Ang sabi pong ganyan, sabi, hindi ka nakikipag-usap sa patay na Diyos. Amen?
buhay po si Jesus at ngayon mismo, binabanggit niya yung pangalan mo sa Ama because He is your advocate. Amen? At may kakampi po tayo sa langit. Amen po ba? So, hindi po tayo nag-iisa. And last, no, nasaan si Jesus? He is living inside of you. Uy. He's living inside of you. Nabubuhay na mismo sa loob ang ating Panginoong Yesus. Hindi mo kailangang mag-antay na mamatay muna bago mo siya makasama. He's already residing inside of you. Amen? Amen? Yung pong nagpipray ng sinasabi niya, more of you, Lord, more of you, Lord. Maling prayer yon. Bakit? Kasi the totality of God, yung buong presensya ng Panginoon, ay nasa loob mo na. It is even closer than your breath. Mas malapit pa siya sa hininga mo. Because He's living in your spirit. Alam mo kung anong kailangan mong pag-pray? Lord, here is more of me. Kailangan mas ibigay mo ang sarili mo sa Diyos. Hoy! Kandutan nyo rin matod. Amen? Amen po? Kaya pag sasabihin mo, ay, nag-iisa ako, kawawa naman ako. That's wrong. Because you are never alone. Ang sabi po ng word ni Lord, pumunta man ako sa ilalim ng dagat, pumunta man ako sa pinakamataas, tambunan mo man ang sarili mong gabon, at suya pa rin ni Lord ka rin. Amen? Kaya that's the number one truth. The fact that our God is alive, kailangan meron kang buhay na pag-asa. Kasi yung mismong Diyos na kayang tumulong sa'yo is already inside of you. Amen? Ano pong sabi ng word ni Lord? Greater is He that is in me, that He that is in the world. Marami man po tayong kalaban outside, but sabing ganyan, the Spirit living inside of you is greater than any kind of spirit. Amen? May nakukuha po. Pangalawa, ala ko pantudtud ganyan, ha? Pangalawa, second truth is our sins are forgiven. Sabi pong ganyan ng Romans 4:25, pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, if we have habitual sin, paulit-ulit na ating ginagawang kasalanan, it's like paulit-ulit din po nating pinapako ang ating Panginoong Yesus sa krus. Bayad ka na eh. Pero we are acting as if we are still slave ng kasalanan. And we are excusing ourselves, tao lang kasi ako. Nagkakamali. Ang sabi po ni Apostle Pablo, ang grace ng Panginoon nandyan. It is not a license for us to continue to sin. Amen po? Binigay po yung grace ng Panginoon para kapag tayo ay nadapa, tatayo ka ulit at magpapatuloy ka doon sa tamang daan. Hindi yung pag nadapa ka, sige na, swimming na tayo, nadapa na rin, nadumihan na rin. Amen? No, sabi pong ganyan, dahil nabuhay ang ating Panginoong Yesus, alam po natin na bayad ang ating mga kasalanan. Ephesians 1:7, sabing ganyan, sa Kanya nakamtan natin ang katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kapatid, hindi sa pamamagitan ng dugo mo. Kahit paduguin mo ang likod mo, ubusin mo ang dugo mo, hindi mo kayang linisin ang iyong kasalanan. Amen? Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Wala ka nang kayang idagdag doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Papasanin mo yung krus, tutulungan mo si Lord? Hindi na. Amen? Papaduguin mo yung likod mo,
magbatbat ka keng mapaling dalan, halina lapin pang night shift no, palanginin na. Galing do, pagkain na lang pala, graveyard. Okay? Hindi, joke lang po. Pero, in spite of that, no, yung pong ating kasalanan, wala ka nang kayang idagdag doon para mabayaran mo yon. Because Jesus already paid it all. Amen? Kaya nga po pag pupunta yung accuser sa'yo, di ba? Lalagay niya sa utak mo, makanyana ka man eh. Gagawan mo yan eh. Di ba? What we can do is ipakita sa kanya yung resibo. Di ba? Bayad na ako. Ito, binayaran ng aking Panginoong Yesus. Amen? Sino po yung nakakaranas ng ganyan? Ayaw mo nang lumapit kay Lord kasi guilty ka. Diba? Yung parang, you are so unworthy. Alam niyo po, ba't natin nararamdaman yon? Para hindi tayo maging mayabang. Diba? Na parang, ay, agyo ko na. Hindi. Nararamdaman mo yon yung laging, you are not enough. Kasi, para magdepende ka sa Panginoon. Pero ang katotohanan nun, the fact na namatay ang ating Panginoong Yesus for you and for me, bayad na po ang ating mga kasalanan. Bayad na pala, Ate Wilma, di unlimited ng magkasala. Mali. Amen? Sabi ni Pablo, kung talagang tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, hindi ka na magpapatuloy sa buhay na makasalanan. Amen? At ang sabi pa pong ganyan, hindi gold, hindi silver ang pinantubos sa'yo, hindi yung sarili mong effort, hindi yung sarili mong good works, kung hindi the precious blood of our Lord Jesus Christ. Amen? Pangalawa na kailangan mong tanggapin, bayad na yung kasalanan mo. Amen? Our sins are forgiven and our salvation is secure. Sino po dito yung naaalis pa ang salvation? Amo nang ligtas ngeni, bukas ali. Amo nang ligtas next week, next month, alina naman. Hello? Sino po yon? Sino pong guilty nun? No, our past mistakes, our hidden sin, and even guilt and shame. Lahat po ng yan, the blood of Jesus can wash it all away. Ang kailangan lang, magpakatotoo ka. Hello? Alam nyo kung bakit walang pagbabago? Kasi ganito po tayong magsisi. Napaka-general. Lord, patawarin niyo po ako. Pero hindi natin sinasabi those specific things na ating pinagsisisihan. Kasi naging ritual na lang eh. 'Di ba? Lord, sorry po. Anong sorry mo? Wala man lang reflection, wala man lang evaluation sa sarili kung ano ang pinagsusorry mo. 'Di ba? Naging habit na lang kasi, Lord, sorry. Patawarin niyo po ako. Pero if you will have reflection, no, Lord, patawarin niyo po ako. Sinabi ko po ito. Ginawa ko po ito, Lord. Napataas po yung boses ko, Lord. Sorry, Lord. Ang damot po kanina. Lord, sorry po, mena ako. You should have a reflection. Hindi lang yung, basta sorry, Lord. Patawarin niyo po ako. Amen. That's not real repentance. Kasi ang sabi ng repentance, you will change your mind. Makiki-agree ka sa Panginoon na mali yung ginawa mo. Eh kung general ka lagi na humingi ng sorry, Lord, sorry, Lord, sorry. Walang pagbabago na nare-realize sa sarili. Amen? Mabagsik niya po ba yung kahay ko? Sabi mo, Ate Wilma, ma-inspire kami. O, ba't bala mo? Ikaw ma-inspire. Third truth. Okay, may nakukuha po ba? Number 1, Jesus is alive. Pangalawa po, our sins are forgiven. And pangatlo, third truth is we have a new life now. Okay? Emphasis on now. Okay? Hindi yung new life in heaven, kung hindi new life now. Amen po? No? So sabing ganyan, the resurrection is not only the future, but the present. Kaya na po natin
i-experience yung benefits noon, no? We now live a new life. Ang sabi kasi ng Romans 6:4, kung paanong binuhay muli si Kristo, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na kagaya ng dati. Iba ka na. Amen? We are living right now the life of Christ. So, di ba sabi ng Bible, oy, hindi na sa'yo yung buhay nyo. Kay Lord na. Amen? So, paano ka pa magpapatuloy sa buhay ng makasalanan? Kung ang buhay na ipinamumuhay mo ay sa Panginoon na. Hello? If your DNA, if yung dugo na nananalaytay sa'yo ay sa aso, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging ahas because that is your DNA. That is your nature. Amen? At the moment na tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, hindi na po yung nature mo yung makasalanan. Amen? Kung hindi yung pinabanal na po ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang sabi ng Bible, live the kind of life worthy of your calling. Naniniwala ka ba na tinawag ka ng Diyos? Hindi po, tinulak lang po ako ng aking katabi. Sinako lang po ako ni Tito Aris, kaya nandito po ako. Di po ako pinili ni God. No, wala pong accident. The fact that you are here listening to the sound of my voice, God orchestrated your life kasi meron siyang matinding gagawin sa buhay mo at through you. Naniniwala ka ba doon na matindi ka? Amen? Because the Spirit na nasa loob po natin, ang nature na nananalaytay sa atin is coming from the risen King. Amen? Kaya nga meron kang dugong bughaw eh. Royalty ka talaga eh. Uy, kaya yung mga mahihirap dyan, please, huwag na kayong magpanggap. Sabi ko kay Kuya Abe, di ba ako pasado? Na love kita kahit wala kang pera nun? Sabi ko, huwag ka nang magpanggap na mahirap. Uy, sige na. Sabi ko. Amen? Sabi mo sa nanay mo yan, sa tatay mo, di ba? Sa asawa mo, huwag ka nang magpanggap na mahirap, darling. Amen? Because if you are the son of the risen King who owns the universe, ba't mahirap ka? There's something wrong. Ang buhay na mahirap, ang sabi ni Bishop Oriel, nagmamalfunction lang. Kailangan mo lang i-align sa purpose ng Panginoon ang buhay mo para yan mag-work out ng maayos. The fruits, the blessing that God has for our lives, nandyan na, ikaw na lang inaantay. Amen? Ba't napunta tayo doon? Sabi pong ganyan, Romans 8:11, ang Espiritu ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. The same Holy Spirit that resurrected Jesus is the same Spirit living inside our body. At kaya tayo kapag namatay, at time na nating mabuhay ulit, kaya natin because the Holy Spirit is living in us. Kaya nga, ang walang Holy Spirit sa buhay niya, ang walang Kristo sa puso niya, will not have eternal life. Kasi wala yung Spirit that can resurrect us. So, ang tanong, check mo ngayon, Holy Spirit, nandiyan ka ba? Tanungin mo, Holy Spirit, nandiyan ka ba? Amen? The same power that raises Jesus from the dead is now at work in us. At ang sabi ng salita ng Panginoon, He is working sa ating puso, sa ating buhay, to make us the person that God wants us to be. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Pastora, ganito na po kasi talaga ako eh. Matigas po kasi talaga ang ulo ko. Tamad po talaga ako. Hindi po pwede yun, amen?
Because there is the Holy Spirit, the person of Jesus Christ, no? His Spirit is inside of us, working, no? Sabi niya, He is comforting us, He is teaching us, He is convicting us. Amen? Kaya po hindi ka mai-stuck in the name of Jesus. Amen? From glory to glory. Magle-level up po tayo this year. Amen? Kasi po yung Spirit na nag-empower kay Jesus during His ministry, yun din po is the same Spirit working and living in us. Pangapat, sabi pong ganyan, we will rise again. Sabi ng 1 Corinthians 15:20, nauna lang si Jesus. Kasunod po tayo na mag-rise again. No, 1 Corinthians 15:20, ngunit sa katunayan, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. Siya ang unang bunga ng mga namatay. Verse 23, ngunit ang bawat isa'y ayon sa kanyang takdang panahon. Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay may ang mga kabilang kay Kristo sa panahon ng kanyang pagdating. Kaya nga po yung mga namatayan dito, we have comfort eh. Lalo na kung alam mo ng yung mahal sa buhay ay mananampalataya din. Kasi alam mo, one day, magsasama-sama din tayo, mag-unite din tayo with them because alam po natin, we have this hope that God will resurrect us, no? And we will be joined as one family. Amen? Kaya po ang una actually inaalis when you accepted Jesus in your lives is the fear of death. Uy. Amen? Sino pa po dito ang takot mamatay? Wala. Okay. Di tayo takot mamatay, pero ayaw pa nating mamatay. Amen? Kasi meron pa po tayong gagawin. Amen po ba? I-honor, i-glorify pa natin ang Panginoon. Tama po ba? Sabing ganyan ang 1 Peter 1:3-4. Ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Hindi lang po bagyo ang malaki na ina-announce ng pag-asa. Amen? Meron po talaga tayong pag-asa because we have Jesus in our lives. Amen? Amen? Kaya pag gusto mo nang mag-breakdown, di ba? Gusto mo nang mag-walling, yung magaganong-ganong ka, no? Alalahanin mo that God is with you. Amen? At yung God na kasama mo ay napakamakapangyarihan. Amen? Walang kwenta yung death sa Kanya. Walang kapangyarihan yung death sa Kanya. Amen? Our future is secure already. Wala ka man Sun Life na life insurance. You are already secured. Basta nasa iyo ang ating Panginoong Jesus. Because He rose, we will rise as well. Amen? Kaya nga po, di ba, sa water baptism, it is our public declaration na kasama nating namatay si Christ at kasama din natin siyang babangon. Yung old life natin namatay na, yung new life we have in Christ, yun na ang ating pinapamuhay. Naintindihan po? Amen. May nakukuha po ba? And last, heaven is our home. Jesus promised, I go to prepare a place for you, and I will come again. No? Sabi pong ganyan, yung heaven is not special because meron siyang streets of gold, meron siyang mga mansions at napakaganda doon. But heaven is special because God is there, Jesus is there, and we will be with Him. Amen. Now, natatapos po ba doon? In Revelation, sasabing ganyan,
God will create a new heaven and earth, and we will reign together with Him. Amen po. Basta kasama natin ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Magkaroon po ba tayo ng pag-asa? O ngawa lang ako ng ngawa dito? Amen? Heaven is real and our ultimate home is God. Amen. Tinanong ko po yung mga kabataan. Sabi ko, kailan nyo nararamdaman that you are truly alive? Meron po mga sumagot na when they worship God, when they are in the presence of God. And can you also feel that? Walang ibang lugar that can make you truly alive. Yes, pumunta ka ng mall, mag-relax ka, but if you don't go to the presence of God, you can really feel that you are not home. Amen? Maganda man ang bahay mo dito, the aircon ka man, lahat na ng lamig, nasa iyo na. Without the presence of God, our hearts will still feel empty. Sabi ko kay Joy, saan ka ba pupunta? After kay God. Sabihin mo na, nagkasala ka. And you want to stay there for a long time. Pero kahit pakatagal mo doon, after that, babalik ka rin naman kay Lord eh. Amen? O, ba't di mo madalian? Ba't mo ba pinapatagal? Amen? Babalik at babalik ka rin kay Lord. Kasi wala kang makukuhang satisfaction. No? Kala nila ng iba, diba? Ay, nakapunta na akong abroad. This is life. Ay, nakapagpundar na ako ng ganito. Pero tanungin nyo lahat ng nakapunta sa ibang bansa, na-experience nila to, nabili nila ito, those things are fleeting. After a month, after ilang sandali, wala na yung satisfaction nila. Para kang addict na naghahanap na naman ng ibang goal kasi wala na yung high, yung hype, nung saya, nung success na meron ka. Amen? Kaya nga po kapatid, today is a Resurrection Sunday. Paalala po sa atin na yes, pwede yung buhay mo ngayon, hindi siya talaga perfect. Wala naman pong perfect na life eh. Hindi po porke Kristiyano ka, exempted ka na sa problema, sa bagyo at sa challenge. Ang sabi ng Bible, kung parehas na pinapaulan ng Diyos sa mabuti at sa masama. Amen? So, kung parehas na pinapaulan ng pagpapala ng Diyos, parehas din na umuulan din sometimes sa atin ng kapagsubukan. Pero it doesn't mean that God is not faithful anymore. Hello? Amen? Diba? Lalo na ngayon, yung mga nagpapagas, pagas na kayo. Yung daw diesel, tataas na naman ng 20 pesos. Yung gas, 4 to 7 pesos. April 7 daw. Amen? Diba? Alam niyo po kung anong sekreto? Anong sekreto? Ilas mo lang yung season. Kung 6 na buwan yung tag-ulan, tagalan mo hanggang 7 buwan. Huwag kang mag-give up. Amen? Gets niyo po yun? Amen? Bakit? You are never alone eh. Kasama mo si God eh. The safest place is with God. Kaya sabi ni Moses eh, sige Moses, sabi ni Lord, punta na kayo dun sa promised land. Hindi ko na kayo sasamahan. Promised land na yun ha. Pero ano sabi ni Moses? Lord, kung hindi lang ka namin kasama, dito na lang kami sa disyerto, hindi na kami pupunta sa promised land. Puto sabihan na, di ba, sa atin siguro, sige, Ana, muntahan na ka US, muntahan na ka New Zealand, muntahan na ka Australia, andiyan nga may Bay Lord, sige, go. Pero buti na lang, wala dito. Nasa kabilang church. Amen? Bakit? Kasi mas importante yung presence ni Lord eh. Alam niyo po ako, ito yung talagang takot na takot ako.
Sabi ko, Lord, nanong gawang ko liwang bansa, nung pwede kong pumunta liwang bansa. In takot po is, ako abayan, Lord. Anya, stay put ko mo, nung no ka rin na buring, Lord. Sabi na nga, Janet, te ka pa mag-abroad, te ako pumunta Canada. Kaya ni Tana mo, Sabi ko, nung kalooban, Lord, ali ko ako. Amen. Pwede naman nung visa ako. Pero inkutang abe kay Lord. Why? Kasi yung purpose ni God, yun lang sinusupport niya. At kung favor can be akong yan, ali dahil magaling ko. It's because lalakaran kay itang purpose ko. Amen? May miyalong na kayong games, itang mag-collect coins, itang balang trend, itang lukdang yakay, kukunano nga den coins. If you are not on track, mo akwa detang coins sa reta. Amen? Same with our lives. If hindi mo nilalakaran yung purpose mo, hirap na hirap ka doon sa pagkuha ng gold. Kasi ang layo mo doon sa track eh. Amen? Kaya dapat, mga kapatid, kahit na patapos na po ako, segue lang po ito. No? Kasi alam ko, gumigising tayo araw-araw, iniisip natin anong kakainin natin, anong pambayad natin, ano yung future ko. Pero kapatid, ito ang sikreto. Seek God. Seek His righteousness. Lakaran mo yung purpose ni God sa buhay mo kasi nandoon ang favor. Amen? Sabi ng 10:10, ano't lagi ang full tanking belos? Aside kaya laging gagamitan, Lord mag-provide siya. Amen? Ali dahil magaling ko. Amen? It's because nilalakaran ko yung purpose ko. Kasi ito po yung tandaan nyo. Si Lord, ang sinusupport niya, yung kanyang kalooban. Kaya kapag ikaw, nandoon ka na sa kalooban ng Panginoon, hindi ka niya pwedeng hindi suportahan. Because you are already walking on His will. This is my challenge to you. If you want na umalis ka sa kahirapan, hanapin mo yung purpose mo and walk on that purpose. Ate Wilma, pastora lang ba ang purpose? No. Kanya-kanya po tayo ng purpose. Kanya-kanya tayo ng pagkagawa. But I believe, kapag ikaw, nilakad mo na yung purpose mo, hindi ka na mananalangin ng Lord, pahinging pagkain, pahingi ng pambayad ng kuryente. Amen? Amen? Sasabihin mo, matanda na ako. Well, tingnan mo si KFC. Si Colonel Sanders. Na-open niya ang KFC after ng kanyang retirement at the age of 70 plus. 60 plus? 63 yata, no? Sorry. Ayun. 63. Check nyo na lang po yung edad. Pero after his retirement, doon niya na-open yung kanyang business. Kaya, ano sasabihin mo? Sobrang bata ako pa, di ba? Pag sinabi mo sobrang tanda mo, o pag yung isa naman sasabihin niya, sobrang bata ako pa. Alam niyo po, perfect timing never comes. Lagi po tayong merong dahilan para sabihin, we are not ready. Amen? Pero ang napatunayan ko, basta jump. Basta sabi may Lord, sige, jump. Andiyan mo intindihan, hanggang mo baling future. Yung importante, sabi may Lord, that's it, that's enough. Amen? Kasi andiyan ka, prepare mo, ananing kay. I guess that is Psalms. Sabi niya, kahit pakapag-prepare nung lalaban, nandyan na yung kabayo niya, yung mga kailangan niya. Sabi niya, kung hindi ka rin lang i-establish ng Panginoon, kung hindi ka rin lang niya bibigyan ng success, walang kwenta ang pagpapagal mo. Amen? Kaya this Resurrection Sunday po, ito yung mga truths na kailangan nating matanggap. Number 1, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Ne? Andiyan na nung pagdalanan mo, Ave may Lord. Amen? Kanya, sabihan mo kayong kasiping mo, tapangan mo. Tatagan mo. Amen? The only person that fails are those who quit.
Pero nung may dapa ka, kahit tinalakad ka ulit, ka pa sambot kanita. Pero pag nadapa ka at nanatili ka ng nakadapa, you failed. Amen? Christ is always with us. Amen? To strengthen us, to guide us, to protect us, and to carry us. And, mga kapatid, this life is not the end. Tingnan niyo po yung mga apostol. Hindi naman batsihan yung madami kang pera eh. Bakit? Ang mga apostol, hindi naman mayayaman. Namatay po sila na sharing the gospel, no? At ang sasakit ng kanilang mga kamatayan. Merong mga binalatan ng buhay, pinako, pabaliktad, no? Sasabihin mo ba na hindi sila matagumpay? Sabi pong ganyan, this life is just part of our journey. One day, this journey will end and Jesus will be waiting. Meron pong sikat na composer na bulag. Ang surname niya is Crosby. Nakalimutan ko yung first name niya. But she lived during the, I think, 1800s. Kinompose niya yung mga hymns na sikat hanggang ngayon. At alam niyo, ang tinanong sa kanya, sabi niya, gusto mo pa bang makakita? And then sabi niya, ayoko nang makakita. Because, sabi niya, pagmulat ng mata ko, ang una kong makikita is my Savior. Amen. Amen. Kasi yun po yung pinaka-importante. Amen. Kaya po, whatever we face tomorrow, meron po tayong peace and confidence because yung sickness, pinagtagumpayan na po yan ng Panginoon. Yung ating pong mga financial stress, kaya pong solusyonan ng Panginoon. And yung anxiety natin about our future, si Lord ang may hawak niyan. Amen. Yung pong mga seasons na dumadating sa buhay natin, they come to just pass. Wala naman pong bagyong nananatili eh. Amen? Nandyan sila, maybe 1 week, 1 month, kahit na sunod-sunod, walang bagyong nananatili. Amen? Kaya nga po, tumayo po tayong lahat. This is my final invitation sa mga tao na hindi pa po sigurado that they really have the risen King sa kanilang buhay. I invite you right now na tanggapin ang ating Panginoong Yesus. If you believe that Jesus is the Son of God and He died for our sins and that He rose again, ang sabi po ng Biblia, you have the right to receive Him and to be His child. Kaya po ngayong oras na ito, tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po ako or repeat my prayer after me. Heavenly Father, I believe that Jesus is your Son. I believe He died for my sins and rose again. I confess that I am a sinner and I ask for your forgiveness. I receive your gift of salvation. I accept Jesus as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Ako na lang pong mananalangin and tawagin po natin yung ating mga ushers because this is the first Sunday of the week. Alalahanin din po natin yung pagbayubay ng katawan ng ating Panginoong Yesus sa cross. No? Let's pray, Father. Salamat po sa aking mga kapatid na nandito. Thank you for your cross, Lord. We thank you, God, na even, Lord, napakahirap ng yung pinagdaanan. Hindi ka po umatras. You finished it all, Lord God. Binayaran nyo na po lahat ng aming mga kasalanan. And now, we are accepted. We are loved, O God. We are saved. We are redeemed. And we are blessed. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, salamat. Right now, Panginoon, binibless ko ang aking mga kapatid. Kung meron man po silang mga pinagdadaanan na hindi namin alam, kayo lamang po, Lord, ang nakakaalam. I pray right now, bigyan mo sila ng pag-asa, ng kalakasan,
Lord, ng pag-asa, ng strong faith, yung wisdom na nanggagaling sa'yo para po masolve yung problema nila. Lord, give them favor. Give them the right connection, O Lord God. Marami pong salamat for the anointing, Lord. Salamat po. Thank you for choosing us, for forgiving us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa oras po na ito, atin pong i-distribute yung mga juice, yung mga bread, at tayo po yung magko-communion. Sabay-sabay po natin kakainin at iinumin yung juice. So yun lamang pong mga nakakaintindi at ready na tumanggap ng ating communion, yung bigyan po natin. Yung mga kids, wag po muna. Ang sabi pong ganyan ni Apostle Pablo, ito ang turo na ibinibigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, ito pong tinapay na ito ay sumasagisag sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Yung katawan po na binugbog, sinugatan, at inihandog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa oras po na ito, inaanyayahan po kayong tumahimik, sandali, at alalahanin po natin ang krus, ang pagdurusa ng ating Panginoong Yesus at ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa oras po na ito, tayo po'y magpakumbaba na lumapit sa ating Panginoon. Lord, search mo yung puso po namin. Patawarin mo kami kung kami ay nagalit, magkaroon ng hatred. Lord, kung meron po kaming mga kasalanan sa aming buhay, mga lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life, Lord, patawarin niyo po kami sa oras na ito. Linisin niyo po kami. Patawarin mo kami, Lord, kung nanghina ang aming pananampalataya. Nag-doubt kami sa iyo. Nanlamig kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord God, kung kinakatamaran namin ang aming basic life. Come on, just ask the Lord right now for specific things that you should ask for forgiveness right now to Him. Pagsisi po natin itong mga bagay na ito, talikuran po natin. Mag-decide po tayo ngayon na talikuran. Lord, patawarin niyo kami kung inibig namin ang pera, ginawa naming Diyos, ang mga bagay na ito. Sa oras po na ito, Lord God, sa harap mo, Panginoon, kami po humihingi ng tawad. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kunin po natin ang tinapay. Ito po ang katawan ng ating Panginoong Yesus, nihandog para sa atin. Gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Pagkatapos po nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ang inumin pong ito ay sumasagisag sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Ibinuhos para sa atin, para sa kapatawaran ng kasalanan at bilang tanda that we are now living a new life and we are now living a new covenant in Christ. Mga kapatid, kunin po natin yung inumin. Ito po yung dugo ng ating Panginoong Yesus at sabay-sabay po nating inumin.
sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, tayo po ay magalak kasi pinatawad na tayo, tinubos, at hindi po iniwan ng Diyos sa ating kasalanan. Amen? At tayo yung naghihintay po ngayon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Let me close in this prayer. Panginoon, salamat po sa katawan mo, sa dugo mo. Salamat po sa krus. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. At salamat dahil inyo po kaming tinipon bilang inyong katawan. Tulungan niyo po kaming mamuhay na karapat-dapat sa sakripisyong aming inaalala ngayon. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Taas po natin ang kamay at i-receive ang blessing ng Panginoon ngayong umagang ito. The Lord bless you. The Lord make His face shine upon you. The Lord keep you. And the Lord bless you. And may the Lord give you continually yung awe and wonder sa kanyang presence. I pray and declare, bibigyan ka ni Lord ng seeking heart, ng heart na nauuhaw sa Panginoon at gusto laging sumunod sa Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.